Ay, good. First meet up natin ano eh, sa Inasal talaga. Yeah. Kasi hindi tayo magkakalala. Nilibre ako ni Kuya, yun, si Kuya. Niyaya ko ni Kuya Dennis. Hero. Niyaya ko ni Hero. Tapos sabi niya may libreng lunch. Tapos sumama ako. Pero di ko alam na nandun ka. Tapos di ko na yun maalala. Ako naalala ko yun kasi ano eh, iilan lang din kilala ko nun sa church. Tapos, Naalala mo ko? oo. Ako hindi ko naalala. ako naalala ko, sabi ko, una hindi ko ko to naalala. una ko to nakita sa Inasal. Okay. So, naalala talaga kita nun. So, ayun, tingin ko yung pinaka first meet up. Hindi naman tayo nag-meet sa church eh. Nag-meet tayo siguro sa church, pero yung pinaka prominent na magkikita natin is yung nasa Inasal na tayo, tapos kumakain tayo cell group na nilibre ni Kuya Dennis. Kaya, ayun, di ko alam ba't ko siya naalala, pero memorable siya nating na ayun yung pinaka time na una tayong nagkakilala, pero hindi tayo nag-uusap. Hindi tayo nag-uusap nun. Paano tayo mag-uusap? Hindi ko nga rin maalala. Ayun nga. Pero ako naalala ko. Tapos, hindi. piling ko nga pink suot mo nun eh. Yung madalas mo pang opisina. Hindi ko sure kung pink. Hindi ko rin alam kung nag-office ka na nun o nagtatrabaho ka na. Hindi, that estudyante time. pala ako, Oo, fourth kasi year. nga, si Hiro nga pala nag-invite sa'yo. Fourth year. Yun. Tapos sa akin, meron ako napanood na movie. Ano? Tapos movie, nagkakita sila ng bata pa lang sila. Tapos di nila alam. Tapos nakita lang nila yung picture nila. Tapos ako, ganun yung nangyari. Tapos ako, gusto ko ganun. Na parang na-meet ko na yung someone nang hindi ko alam, pero may picture. May picture tayo. May picture Oo, tayo may na. picture. May picture tayo. Pero dun ko lang nalaman. Yun yung gusto ko na mangyari. So, ayun. Nangyari siya. Ito na. Tapos, wala. Di ko siya maalala na nakita kita doon. Basta naalala ko lang nakita ko siya sa picture. Ako naalala ko kasi di ba ang photographic memory ko. So, First impression. Yan. Sagot ako dyan. yung first expression, ikaw na. Sige. Nauna kanina eh. First impression ko, maingay, tapos di ko kaya yung energy mo. Tapos, parang sobrang daldal, na ayoko takausap, ganun. Tapos may isang scene sa church na meeting, bago mag-meeting, sa training center pa yun. Tapos wala akong katabi sa right side ko. Tapos, bigla ka nag-move forward. Siguro kasi wala akong kausap that time. Tapos, may sinasabi ka, di ko na maalala. Basta parang nagkukwento ka, tapos sasalita ka, ganyan. Tapos maingay ka. Tapos at the back of my mind, parang sabi ko, ayoko na siya kausap. Ayoko na. Ang ingay niya! Ang ingay niya. Ba't niya? Okay lang ako kahit wala akong kausap. Tapos ginawa ko, tapos dumating na yata nun si Paz, tapos magsa-start na yung meeting. Tapos ginawa ko nag-move forward ako. Para di na kita katabi. Kasi ayaw kita kausap. Parang ang taas ng energy mo, ganun. Tapos yung energy ko ito lang. So, ayun, ganun yung first impression ko. Sa akin lagi mo akong tinatanong yung first expression ko sa'yo. Totoo ang first expression ko sa'yo is tahimik lang. Mabait, syempre. Normal naman. Kasi tahimik, tas mabait. Pero, wala akong maisip na parang prominent na parang, ay, ito si Mel. Ayan. So, totoo naman na wala akong maisasagot. Pero, feeling ko God's will siya that time na wala akong expression. Bakit? Kasi, naniwala ako doon sa time na
God will make everything beautiful in His time. Na that time, siguro hindi niya ako binigyan ng expression or feelings or spark something kasi nga, ano eh, pag nangyari yun, baka that time nag-aaral pa lang ako. Tas kung nag-aaral ako nun, siguro baka niligawan na kita agad. Tas ngayon, di tayo nakaipon para magpakasal. So tingin ko ako goods lang ako dun sa part na parang naisip ko, yes, mabait siya. Wala akong masabi na maganda. Pero ako, masasabi ko na lang dun sa first expression, thank you Lord. Kasi kung binom niya agad yun, baka that season, nabulok or hindi tayo nakarating dito. At naniniwala ako na now, nung moment na nilapit ka ulit sa akin ni Lord, kasi unexpected naman talaga eh. Bigla tayo ulit nag-meet, tas naging close tayo, tas nag-usap tayo, tas biglang, ayun na, nagkaroon na tayong spark. So, I thank God for that na hindi ako nasaktan or hindi ako malungkot na wala akong first expression sa'yo, kundi napakaganda nung pagkagawa ni Lord na binigyan niya ako ng expression, the right moment na magkakatrabaho na ako, magkapera na ako. So, para magawa natin yung testimony talaga na binigay niya sa akin. Siguro, ayun yung pinaka-thankful ako doon sa part na ano nga ba expression ko sa'yo. Kasi, that question, wala naman ako masasagot kundi God's will. Ayun lang. Ayun, totoo na unexpected ang pag-build ko sa'yo eh. Parang, di ba? Parang that time, Ako nag-umpisa. naniniwala ko, hindi tayo nag-start as friends. As lang, co-ministry lang. Oo. Iniisip ko nga Head kita, tapos pidya ko. Parang ginagawa ko kung ano yung kailangan ko lang gawin. Magpapalam ko sa'yo pag wala ako sa practice. Sasabihin ko sa'yo pagka hindi na ako makakaabot ng pinakadulo ng practice. Ganun lang. Siguro, nag-grow na lang din siya from co-ministry partner to friends after ng friends. Hindi, totoo naman nag-start tayo na that time. Hindi nga tayo close nun. Parang minimal nga rin usap natin at nanghihingi ka lang ng K-drama. Tapos, Hindi ako sa'yo nakikinig. oo nga, may isa. Parang yung external sa akin eh. Tapos, yun, so that time parang yes, para tayong magka-work lang that time. Tapos, I don't know, unexpected din yung pangyayari na nagkasama tayo sa conference. Tapos, nakita natin yung faithfulness natin parehas na ito si Mel, sumasama siya sa work ni Lord or sa godly things. At doon din na yung ministry niya hindi na pinapabayaan, nagsa-cell group siya. That's same as me, para sabi ko ginroom tayo ni Lord to be those person as of now. Then in that way ni-reward niya tayo ng ito na yung taong naging ready para ikaw nung nag-ready ka, ibibigay ko sa'yo. So feeling ko ayun yung nag-build up talaga eh. Yung hindi yung mga situation kundi yung love ni Lord sa atin na that time totoo na nung una hindi naman talaga tayo mag-click eh. But God make it click. Kasi nga alam niya na both of us is faithful sa Kanya na anak, ito yung pinangako ko sa'yo, ready na siya. Anak, ikaw ready ka na para sa Kanya. At feeling ko God make us, God build us to be here right now. Ayun yung pinaka tingin ko nag-build sa atin. Hindi yung anong moment, yung anong senaryo, kundi si Lord talaga yung nag-build sa relationship natin to have this kind of love na pinangako niya sa atin. Ayun lang siguro yung maisasagot ko doon. Yan, tawanan daw. Impression, hindi expression. Impression nga. Sabi
Tama. expression. Hindi, hindi na impromptu, yung talaga yung napipil ko isagot sa'yo. Sa'yo, gulat ka sa sagot ko. No? Hindi ako nagulat. Mas nagulat ka sa sagot ko. Siyempre. Hindi, praktisado ka eh. You practice yourself eh. Para kang may notebook sa Sa utak ko, Oo. tapos ang bilis. Ay, ito yung sinagutan ko. Hinihintay ko. Kaya, nandito na tayo. Praise God. Yan. Guys, yan. Hatid ko po siya. Kahit na lang. Okay. Saan po daan dito? Siguro. Guys, yan. Dito. Di ba dito? Yun, nandito na tayo. Ito na yun, print up na natin. Ito yung pinangarap mong interview.